Stoicism para sa mga overthinker. Tahimik ang gabi. Wala kang kausap. Wala ring ingay sa paligid. Pero sa loob mo, maingay. Isang kagubatang puno ng tanong, pangamba, at mga eksenang inulit-ulit mo na sa isip mo kahit ilang beses mo nang sinubukang itigil. Overthinking. Ang kaaway na hindi mo kita, pero palagi mong kasama. Maaaring nasa trabaho ka na akala ng iba ay okay, pero sa isip mo, tinatanong mo kung sapat ba yung ginawa mo. Maaaring may relasyon ka, pero gabi-gabi mo pa ring iniisip kung mahal ka pa ba talaga. O baka naman iniwan ka na, pero paulit-ulit mo pa ring inaalala ang huling mensahe, ang huling tingin, ang mga salitang hindi mo nasabi. Kung ganito ka, hindi ka nag-iisa. At hindi ka sira. Ang totoo, ikaw ay isang taong may malalim na pag-isip. Isang taong may malasakit, pero minsan, ang malasakit ay nagiging pasakit kapag walang direksyon. Kaya ngayon, sa audiobook na ito, sasamahan kita sa isang uri ng paglalakbay. Hindi ito para sa mga gustong mabuhay ng madalian. Hindi ito para sa mga naghahanap lang ng quotes at mabilisang motivation. Ito ay para sa mga handang humarap sa sarili. Sa tahimik, sa papel, sa araw-araw, at sa karunungan ng mga Stoic, sina Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, mga lalaking nabuhay libong taon na ang nakaraan, pero iniwang gabay para sa mga tulad nating nahihirapan sa modernong mundo. Isipin mong kausap mo sila. O baka mas tama, isipin mong tinuturuan mo ang sarili mo gamit ang lente ng Stoicism para matahimik ang gulo sa isip. Hindi para itanggi ang emosyon, kundi para maunawaan ito. Hindi para takasan ang takot, kundi para makahanap ng tapang kahit andyan ito. Ang librong ito ay isang pagsasalin. Mula sa lumang karunungan, papunta sa bagong pananaw. Mula sa magulong isip, papunta sa kalmadong puso. At ang susi natin sa buong prosesong ito. Journaling. Yung simpleng pagsusulat. Pero hindi lang basta diary na para bang sinusumbong mo ang araw mo sa papel. Hindi. Ito ay Stoic journaling, sining ng pagtatapat sa sarili, sining ng pag-angat mula sa overthinking, sining ng pagharap sa buhay gamit ang rason, hindi takot. Dito natin sisimulan ang kwento. Kwento ng bawat overthinker na gustong magkaroon ng panibagong lente sa buhay. At ikaw, kasama ka sa kwentong ito. Kaya huminga ka muna. Isara ang ibang tab sa utak mo. At hayaang magsalita ang boses na ito, hindi bilang guro, kundi bilang kaibigan. Kaibigan na dadamay sa mga tanong mo. Kaibigan na hindi takot sa katahimikan. At kaibigan na handang sabayan ka sa paglikha ng mas tahimik na mundo mula sa loob. Kontrolado mo ba yan? Tahimik kang nakaupo, hawak ang cellphone, at wala namang nangyayari sa paligid, pero sa isip mo, may nangyayaring gulo. Iniisip mong baka may nasabi kang mali. Baka may hindi mo nagawa. Baka hindi ka na nila gusto. Baka may kulang. Baka may sobra. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. At bago mo pa mapansin, isang buong oras na ang lumipas. Walang nangyaring totoo sa labas, pero sa loob mo, parang may nagbagsak ang mundo. Bakit ganito? Bakit ganito ka makaisip? At bakit ganito kabigat ang mga bagay na hindi mo naman sigurado? Ito ang realidad ng isang overthinker. Tayo, na halos lahat ay gustong kontrolin ang iniisip ng ibang tao, ang magiging resulta, ang emosyon, ang takot, ang what if. Pero ayon sa mga Stoic, ito ang pinakaugat ng paghihirap sa isip, ang pagtangkang kontrolin ang mga bagay na hindi mo naman hawak. Sabi ni Epictetus, isang kilalang Stoic philosopher, "Some things are up to us,
and some things are not. Simple, pero totoo. May mga bagay na kontrolado mo at may mas marami pang bagay na hindi. At habang hinahabol mo ang hindi mo naman kayang abutin, unti-unti mong kinukulam ang sarili mo sa stress, doubt, at pagkalito. Halimbawa, iniisip mo kung bakit hindi nag-reply si crush. 3 oras na ang lumipas. Online naman siya. May na-post pa nga. Tapos ikaw, nagre-refresh ng apps, sinusubukang basahin ang scene na para bang may sikreto sa pagitan ng dalawang titik. Pero sa totoo lang, hindi mo kontrolado kung kailan siya magre-reply. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka magre-react habang naghihintay. Ganito rin sa trabaho. Nagpasa ka ng presentation. Sobrang effort ang binuhos mo. Pero hindi mo pa rin alam kung ma-approve. At bago ka pa makatulog, iniisip mo na agad kung paano kung hindi ito pumasa. Kung baka mawalan ka ng chance. O baka hindi ka nabigyan ng susunod na project. O baka. Ganyan ang overthinking, pinaparusahan ka para sa mga bagay na hindi pa nangyayari. At madalas, hindi naman talaga mangyayari. Kaya ang unang hakbang ng Stoic journaling ay ito, hatiin ang mundo sa 2 bahagi. Una, ang mga bagay na kontrolado mo. Pangalawa, ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang mga bagay na kontrolado mo ay ang iyong mga aksyon, desisyon, salita, pananaw, at reaksyon. Ang hindi mo kontrolado, ang opinyon ng ibang tao, ang resulta ng mga aksyon mo, ang nakaraan, ang kinabukasan, ang panahon, at kung kailan siya magre-reply. Kapag nasanay ka sa paghiwalay ng dalawa, parang may linaw na bumabalot sa utak mo. Parang unti-unti mong naiintindihan, hindi mo pala kailangang solusyonan ang lahat. Hindi mo kailangang habulin ang hindi para sa'yo. At hindi mo kailangang ubusin ang gabi sa kakaisip ng bagay na hindi mo naman kayang baguhin. Kaya heto ang journaling prompt mo ngayong gabi. Ano ang iniisip ko ngayon na hindi ko naman kontrolado? At ano ang pwede kong gawin na hawak ko? Halimbawa, iniisip ko kung anong tingin nila sakin. Hindi mo kontrolado. Pero kaya kong i-check kung ginawa ko ba talaga ang part ko. Ayan, kontrolado mo. Iniisip ko kung matutuloy yung plano. Hindi mo kontrolado. Pero pwede kong i-follow up at maghanda para sa anumang resulta. Kontrolado mo. At dito ka unti-unting mahihimlay. Hindi sa panalo. Hindi sa guarantee. Kundi sa kapayapaang dulot ng pagbitaw sa hindi mo hawak at pagtutok sa kung ano ang meron ka. Alam ko, hindi madaling gawin. Natural sa atin ang mag-alala. Natural sa atin ang magplano, mag-over-prepare, at mag-overthink. Pero tandaan, hindi ito karamdaman. Ito ay senyales na gusto mong may mangyaring maganda. Na gusto mong may ayusin. Na may malasakit ka. Ang kailangan mo lang ay direksyon. At sa Stoic journaling, may direksyon. Bago matapos ang episode na to, gusto kong tandaan mo ito. Kapag sinusubukan mong kontrolin ang hindi mo kontrolado, nawawala sa iyo ang lakas para sa mga bagay na kaya mo palang baguhin. At kung araw-araw mong itatanong sa sarili mo, kontrolado ko ba to? Mas bibilis ang pagkalma. Mas bibilis ang pag-unawa. At mas mapapalaya mo ang sarili mo mula sa gulo ng isip. Kalmado ka kahit magulo. Magulo ang mundo. Maingay. Mabilis. Lahat nagmamadali. Lahat may opinyon. Lahat gustong marinig. Pero paano kung ikaw gusto mo lang tumahimik? Gusto mo lang maintindihan ang sarili mo kahit isang beses sa isang araw. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod ka na.
Hindi dahil wala kang pake, kundi dahil gusto mong marinig ang sarili mong boses sa gitna ng ingay ng iba. Minsan, may mga araw na parang walang direksyon. Gigising ka, pero parang wala ka namang gustong gawin. May mga taong nagmemensahe, pero hindi mo alam kung paano sumagot. May mga plano, pero hindi mo na makita kung anong susundan. At habang tumatagal ang araw, unti-unting lumulubog ang lakas mo, parang buhangin sa kamay. At ang tanong na bumabalik, okay pa ba ako? Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakasikat na Stoic Emperor. If you are disturbed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it, and this you have the power to revoke at any moment. Sa Tagalog, kapag naistorbo ka ng isang bagay sa labas, hindi yon ang talagang dahilan ng bigat, kundi ang pagbibigay mong kahulugan dito. At kaya mong baguhin yon. Kahit kailan. Dito mo mararamdaman ang kapangyarihan ng Stoic journaling. Kasi sa mundo na lahat gustong mag-ingay, ang pagsusulat ay tahimik pero malakas. Wala kang kailangang patunayan. Walang likes. Walang validation. Ikaw lang at ang katotohanang unti-unti mong hinuhukay mula sa isip mo. At kahit magulo ang lahat sa paligid, pwede kang maging kalmado. Kalmado, hindi dahil wala kang problema. Kalmado, hindi dahil perfect ang buhay mo. Kalmado, dahil pinili mong kumalma, kahit hindi mo kontrolado ang paligid. Pero paano nga ba ito nagagawa? Sa Stoicism, ang pagiging kalmado ay hindi passive. Hindi ito pagpapanggap. Hindi ito positive vibes only. Ito ay disiplina ng pag-iisip. Kapag may bagay na nakakairita, hindi mo agad kinukuha sa puso. Kapag may taong bastos, hindi mo agad binibitawan ang respeto mo sa sarili. Kapag may pagkatalo, hindi mo agad kinu-question ang halaga mo. Kaya mahalaga ang journaling. Dahil ito ang practice ground. Sa pagsusulat mo iniinsayo ang pagkalma sa gitna ng gulo. Dito mo tinatanong ang sarili mo. Anong nangyari? Bakit ako na-trigger? Totoo ba yung iniisip ko o kwento ko lang yon sa sarili ko? At dahan-dahan, parang ulap na humihiwalay sa langit, lumilinaw ang totoo. Hindi mo pala kailangan sumagot agad. Hindi mo pala kailangang intindihin ang lahat. At hindi mo pala kailangan ayusin ang buong mundo para lang maramdaman mong okay ka. Kaya ngayong gabi, habang hawak mo ang lapis o cellphone mo, sagutin mo tong journaling prompt na to. Saan ako pwede maging kalmado ngayon, kahit hindi pa okay ang lahat? Isulat mo. Kahit isang pangungusap lang. Pwede mong sabihin, kalmado ako kasi kahit hindi pa siya nagre-reply, alam kong hindi ko to hawak. Kalmado ako kasi ginawa ko na ang kaya ko. Kalmado ako kasi kahit magulo sa labas, may linaw sa loob. Ito ang Stoic calm, hindi ito galing sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng malinaw na pananaw. At araw-araw mo itong pwedeng piliin. Alalahanin mo, hindi laging kalmado ang mundo. Hindi laging mabait ang ibang tao. At hindi laging maayos ang takbo ng buhay. Pero ikaw, pwede kang maging maayos sa loob mo. Pwede kang maging kalmado kahit magulo.